إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masamang dulot ng ating pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sinumang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sinuman ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw, sa pagkatayo niya ng patnubay, dahilan ng kanyang pagmamalaki, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin iba lamang ang Allah, siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na nagpakabuti at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, liban na kayo ay mga tunay na Muslim. At sinabi pa ni Allah, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Usang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam, at mula sa kanyang tadyang ay lumikha ang ating ina na si Eva alayhi salam, at mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid, laging nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sinabi pa ni Allah, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Katakutan ninyo ang araw na kayong lahat ay magbabalik kay Allah, at ang bawat isa ay susuklian sa anumang kanyang ginawa, at walang sino man sa araw na yon ang madadaya, sapagkat ang hatol sa ating lahat ay ang pinakamakatarungang tagapaghatol, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, noong nagdaang mga Jumu'ah ay naipaalala natin
ang ilan sa mga gawaing paghahanda kung papaano salubungin ang buwan ng Ramadan. At gayon din, alhamdulillah, ay naipaalala sa atin ang kainaman ng buwan na ito ng Sha'ban. Ang buwan bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Mga kapwa-quality ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahigit 2 linggo na lamang mula ngayon ay darating na ang mapagpalang buwan ng Ramadan. Kahit bilang napapanahong pagpapaalala at paksa, ay nais nating talakayin ang ilan sa mga kainamang napapaluhog sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Sapagkat pangalitin ng Allah, kung batid natin bilang mga Muslim ang kainaman at kahalagahan ng mabiyayang buwan ng Ramadan, ay atin itong pananabikan at hindi natin ito sasayangin kapag ito ay dumating sa atin. Subalit kung hindi alam ng isang Muslim ang mga kainaman o kabutihang napapaloob sa buwan ng Ramadan, ay maaaring dumating sa kanya ang buwan ng Ramadan at ituring niya ito bilang mga pangkaraniwang mga araw lamang sa kanya. Ito ay malaking kalugihan kung hindi malaman ng isang Muslim ang biyayang napapaloob, ang mga kainaman, kabutihan napapaloob sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga kainamang napapaloob sa buwan ng Ramadan, una na rito mga alipin ng Allah, sa buwan ng Ramadan ay naisasagawa natin bilang mga Muslim ang isa sa 5 haligi ng ating haligi ng Islam. Nagagampanan natin ang ating obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang pag-aayuno ng isang buwan, at hindi ito isinasagawa liban na lamang sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, ang pag-aayuno ay inobliga sa inyo, itinalaga sa inyo, tulad din ng pagkakaobliga o pagkakatalaga ni Allah sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, upang nawa kayo ay maging matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Buniya al-Islam ala khams." Ang Islam ay itinayo sa pamamagitan ng 5 haligi. At kabilang sa 5 haligi ng Islam ay ang pag-aayuno ng isang buwan sa buwan ng Ramadan. Na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sino man ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan na meron siyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Muslim, at siya ay naghahangad ng gantimpala lamang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay patatawarin sa kanya ng Allah ang mga nauna niyang mga pagkakasala. Mga alipin ng Allah, imanan, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Muslim, wahtisaban, at kailangan tayo ay naghahangad ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito tayo kapag tayo mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi tayo mag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang pakikisama, bilang pakikiisa, bilang tradisyon. Bagkus, tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan kalakip ang pananampalataya kay Allah at paghahangad na tayo ay gantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga alipin ng Allah, dito sa buwan ng Ramadan, dito sa buwan na ito, ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Ang sabi ng Allah sa Quran, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Buwan ng Ramadan na kung saan dito inumpisahang ipababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran, hudal linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, bilang malinaw na pamantayan sa atin sa sangkatauhan, pamantayan upang malaman ng sangkatauhan ang mabuti at masama, ang tama at mali,
Ito ang Quran na kung saan ipinahayag ng Allah sa banal na buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata ng maluluhating Quran, katotohanan na itong Quran na ito ay namamatnubay tungo sa higit na nararapat at matuwid at nagbibigay ng magandang balita sa yaong mga naniniwala at mga gumagawa ng mga mabubuting gawain na sa kanila ang malaking gantimpala ng Allah, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan ng Ramadan, ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran na nagsisilbing liwanag sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Muslim. Kaya napakadakila ng buwan ng Ramadan na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, sa mga gabi o sa gabi ng Ramadan, huling 10 gabi ng Ramadan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dito napapaloob ang tinatawag na gabi ng Laylatul Qadr. Ang Laylatul Qadr, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun min alfi shahr. Ang pagsamba na magagawa ng isang aliping Muslim sa gabi ng Laylatul Qadr ay pagsamba na higit na mas mainam sa 1,000 mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. 1,000 buwan. 1,000 buwan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. 83 years and 4 months. Pagsamba, mga alipin ng Allah, mas higit na mainam kapag ang isang Muslim ay naabutan niya ang gabi ng Laylatul Qadr na napapaulob sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Ito ang biyayang ipagkakalob sa kanya ng Allah, mas higit pa sa pagsamba na kanyang magagawa sa loob ng 1,000 buwan. Gaano kadakila ang buwan na ito ng Ramadan na dapat nating kapanabikan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito ibinigay ng Allah sa mga pangkaraniwang mga buwan at gabi, liban na lamang sa mapagpalang buwan ng Ramadan, sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatil qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang itaguyod niya, maabutan niya, itayo niya ang mga pagsamba sa gabi ng Laylatul Qadr na siya ay mayroong pananampalataya sa Allah at naghahangad ng gantimpala mula kay Allah, ay patatawarin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang mga pagkakasala. At pangapat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba natin na sa buwan ng Ramadan ay binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan, ang pintuan ng Jannah, unang kalangitan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala shahru Ramadan futtihat abwabus sama wa ghullikat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Kapag sumapit na ang buwan ng Ramadan, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng kalangitan at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at ikinakadena o iginagapos ang mga shayatin. Ganito kabiyaya ang buwan ng Ramadan, mga alipin ng Allah. At sinasabi ng ating mga ulama, bukas ang paraiso sa sino ng Muslim na nagpakabuti at nagpakaabala sa mga gawaing pagsamba sa mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Sarado ang impyerno sa sino mang Muslim na umiwas sa lahat ng mga ipinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatali ang syaitan, mga alipin ng Allah. Sabi ni Ibn Rajab rahimahullah, sabi niya, ang pagkagagapos ng syaitan ay hindi nangangahulugan na wala ng kasalanan. Bagkus, sabi niya, ay humihina lamang ang impluensya ng syaitan sa mga tao
kung sila ay abala sa mga pagsamba kay Allah, abala sa salah, abala sa pag-aayuno, abala sa pagbabasa ng Quran, at abala sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanila bukas ang paraiso at sarado ang mga pintuan ng impyerno. Kahit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang ito sa mga kainaman na napapaloob sa mabiyayang buwan ng Ramadan. At panglima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba natin na sa bawat araw at mga gabi ng Ramadan, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin, ya'ni fi Ramadan, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aahon mula sa kanyang alipin, mula sa impyerno, sa bawat gabi o sa bawat mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-aahon mula sa kanyang mga alipin na nakapasok sa apoy ng impyerno sa bawat araw at gabi. Kailan ito nangyayari? Sa araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Kahit napakamabiyayang buwan na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat pahalagaan ng bawat Muslim. At ang sinasabi ng ating mga ulama, sabi ni Ibn Rajab sa kanyang syarh o pagpapahliwanag, komentaryo sa hadith na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-utaqa'u minan nar humul ladhina kataballahu lahumul najah birahmatihi la bi'a'malihim. Ang yaong silang mga pinalaya mula sa apoy ng impyerno ay yaong itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligtasan sa kanila dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. Alam natin, mga alipin ng Allah, hindi tayo makakapasok sa paraiso dahil lamang sa ating mga gawain, bagkus kinakailangan na makamit unang-una ng isang Muslim ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At upang makamit natin ang awa ng Allah, ay nararapat nating sundin ang mga kautusan ni Allah at layuan ang kanyang mga ipinagbabawal, lalo na sa pagsapit ng buwan ng Ramadan. La yakunu al-'abdu min utqa'in nar wa hum muqimun ala dhanbi. Sabi ni Mujahid bin Jabir, sabi niya, hindi mapapabilang ang mga alipin sa mga pinapalaya mula sa apoy ng impyerno sa araw at gabi ng Ramadan habang siya ay patuloy sa kanyang kasalanan. So, ibig sabihin, sabi ng ating mga ulama, hindi kabilang dito sa mga pinapalaya sa bawat araw at gabi ng buwan ng Ramadan mula sa apoy ng impyerno, ililigtas mula sa apoy ng impyerno. Hindi kabilang rito, sabi nila, yung mga Muslim na sa kabila na alam nila na ang buwan ng Ramadan ay sagrado, ito ay kabilang sa mga pinakamainam na buwan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nag-aayuno rito, subalit hindi naman niya iniwan ang mga ipinagbawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nila, hindi sila kabilang sa mga tao o sa mga Muslim na palalayain o iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy ng impyerno sa bawat araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bilang pagpapatuloy, kabilang sa pang-anim na kainamang napapaloob sa buwan ng Ramadan, alam ba natin, mga alipin ng Allah, na ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kapatawaran sa pagitan ng isa pang Ramadan. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabatil kaba'ir. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, wal jum'atu ila al-jum'ati, at ang jum'a sa pagitan pa ng isang jum'a, wa ramadanu ila ramadan,
at sa Ramadan at sa pagitan ng isang Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna majtanibatil kaba'ir, ay kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ang isang aliping Muslim ay umuiwas siya sa mga malalaking kasalanan, lalo na ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatawaran mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga pagkakasala ang makakamit kapag tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa pagitan ng isa pang Ramadan. At pangpito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno natin sa buwan ng Ramadan ay mayroong katumbas na gantimpala na para tayong nag-ayuno ng 10 buwan sa loob ng isang taon. Allahu Akbar! Gaano kalaking biyaya ito mga alipin ng Allah na ipinagkaloob sa atin ng Allah kapag tayo ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyamid dahar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay parang nag-ayuno ng 10 buwan. At ang pag-aayuno ng 6 na araw sa Shawwal, pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos nating magdiwa ng Eid al-Fitr, kapag ito'y pinag-ayunuhan, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay para siyang nag-ayuno ng isang buong taon. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat palagpasin ng bawat mananampalatayang Muslim na naghahangad ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangwalo mga alipin ng Allah, kabilang sa mga kainamang napapalob sa buwan ng Ramadan, kabutihan sa buwan ng Ramadan, ay naipapadama ang pagkakapantay-pantay ng bawat Muslim at ang pagbubuklod ng pagkakapatiran. Itong katuruan na ito mga alipin ng Allah, yung ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay hindi natin makikita sa ibang pananampalataya, liban lang sa Islam, reliyon na nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan ng Ramadan, anumang hirap, gutom, uhaw na nararanasan ng isang pangkaraniwang Muslim o ang pinakamahirap na Muslim ay nararanasan din ng mga Muslim na nasa mararangyang pamumuhay. Gaano man sila kayaman, hindi nila mapakinabangan ng kanilang yaman sa oras na sila nag-aayuno upang ipangbili ng masasarap na pagkain at inumin. Bagkus lahat tayo mga alipin ng Allah, sa oras ng pag-aayuno, tayong lahat ay nagiging pantay-pantay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong lahat ay nagiging pantay-pantay. Isa ito sa kainaman ng buwan ng Ramadan. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma la yuftiru illa ma'al masakin. At si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma naiulat na hindi siya nag-i-iftar, hindi niya pinuputol ang kanyang pag-aayuno, maliban na lamang nakasama niyang mag-iftar ang mga mahihirap sa kanilang panahon. Ganito sila nagpapakumbaba ang mga pinuno ng mga kamusliman sa panahon na yun. Mga pinuno, mga tinitingalang tao sa panahon na yun ay nagagawa nilang itapak ang kanilang paa sa lupa, makisalamuha sa mga mahihirap, kumain kasama ng mga mahihirap. Bakos na iulat na hindi siya kakain mag-iftar, liban na lamang na ang kanyang mga kasama ay ang mga Muslim na naghihikaos, na hindi na natin marahil makita sa karamihan sa mga Muslim na nasa napataas na estado ng pamumuhay. Dahil sila ay tinumuan na ng kibir, ng pagmamalaki, ng taas ng tingin sa kanilang sarili. Subalit ang mga sinaunang mga Muslim, ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaano man kapayod o kataas ang antas na narating nila, sila man ay tinitingala ng mga tao na sa mayamang pamilya, sila ay nagpapakumbaba, nagiging pantay-pantay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangsyam, mga alipin ng Allah, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kabilang sa mga kainamang na idudulot nito mga alipin ng Allah, hindi lamang sa ating spiritual na kabutihan, bagkus maging sa ating pisikal na pangangatawan ay napakarami ring mga kabutihang na idudulot dito. Naiiwas ang marami sa mga Muslim sa iba't ibang uri ng karamdaman. Sa high blood, sa diabetes,
at iba pang mga cancer, at iba pang mga karamdaman. Bagkus ang ilan sa mga biyasa sa medisina ay kanilang ipinapayo na isa kabilang sa pinakamainam na uri ng panggagamot upang mawala ang ating mga karamdaman ay ang pag-aayuno. Subhanallah, na kung saan nangalipin ng Allah bago pa lamang madiskubre ng siyensya o ng mga doktor ang benepisyo sa katawan ng isang tao. Ang pag-aayuno, alhamdulillah, ay itinuro na sa atin ito ng ating relihiyon. Itinuro na sa atin ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay patunay din, mga alipin ng Allah, na kapag isinabuhay ng isang Muslim ang katuruan ng Islam, ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lang espiritual na kapakinabangan ang kanyang mapapala, bagkus maging ang kanyang pisikal, ang kanyang makamundong pamumuhay, ganun din ang pangkabilang buhay, ay nasasaklaw nito ang lahat ng kabutihan. Allahu Akbar, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang pa sa kainamang na ibuhunga, na idudulot ng buwan ng Ramadan, ay marami sa mga alipin ng Allah, marami sa ating mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, sila ay nagtatawbah, sila ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, masisipag sa pagsasagawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakaya nilang mag-ayuno, magpakagutom, na hindi man nila kayang gawin yun sa mga pangkaraniwang mga araw at buwan. Nagagawa nilang magpakapuyat sa pagsamba, hindi sa mga walang kwentang bagay. Magtarawih, magtahajjud, nagiging mapagkawang gawa. Kabilang yan sa napakalaking kainaman, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi natin makikita, maliban na lamang sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fi Ramadan tad'afu dawa'i asy-syarri. Sabi niya, litasdidi asy-syayatin. Sabi niya, sa buwan ng Ramadan, sabi niya, humihina ang mga dahilan ng kasamaan dahil sa pagkakagapos ng mga syayatin, ng mga syaitan. Kaya masipag, sabi niya, kaya't masipag, masigasig ang Muslim sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito yan sa buwan ng Ramadan, mga alipin ng Allah, iniiwan ng isang Muslim ang kanyang bisyo. Yung hindi niya kayang iwan sa mga pangkaraniwang mga araw at gabi, sa buwan ng Ramadan, naiiwan niya ang paninigarilyo, ang kanyang mga bisyo, ang pagsasalita ng masama, o anumang gawaing haram, iniiwan niya ito dahil sa kanyang takot na mawalan ng saysay ang kanyang pag-aayon, mawalan ng biyaya, gantimpala ang kanyang pag-aayon. So nakikita natin ito, mga alipin ng Allah, patunay din na kung tayo pala sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay magsusumikap, mga alipin ng Allah, kaya natin gumawa ng mga maraming pagsamba sa Allah. Kaya natin iwasan ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang patunay? Nagagawa natin ito sa buwan ng Ramadan. Kaya bakit hindi natin ito gawin sa mga pangkaraniwang mga araw at buwan? Hindi ang Ramadan ang ating sinasamba, mga alipin ng Allah, sapagkat ito ay lumilipas, bagkus ang ating sinasamba ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi ba dapat, mga alipin ng Allah, na ngayon pa lamang ay nagsisimula na tayong maging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mas lalo pa itong madaragdagan kapag inabutan tayo sa buwan ng Ramadan. At kapag lumipas na ang buwan ng Ramadan, ito naman ay ating ipagpapatuloy. Kung tunay nga, mga alipin ng Allah, na tayo ay sumasamba at natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, idalangin natin kay Allah na nawa tayong lahat ay paabutin niya sa buwan ng Ramadan bilang malusog, malalakas ang katawan at iman. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag inabot tayo sa buwan ng Ramadan
ang lahat ng mga kabutihang napapaloob. Gantimpala na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Gantimpala sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Gantimpala sa lahat ng ating mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na ipagkaloob sa atin ang lahat ng kabutihan dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Dalangin natin kay Allah na patawarin ang ating mga pagkakasala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo sa kanyang mga alipin na kanyang kinalugdan, kanyang kinaawan, at kanyang ipapasok sa pinakamataas na antas ng paraiso, ang Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dhammir a'da'aka wa a'da'ud-din. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.